Magandang araw sa'yo at salamat sa pagbabahagi mo nitong mga materyales. Meron tayo ritong dalamang piraso. Oo, isa na sulat kamay. Yun nga, isang maikling salaysay ng isang pangitiin, tapos isang video naman na nagpapaliwanag dito. Siyang naghimay. Tama. At ang pangitiin, galing kay Narciso Olalo, may petsa pa, Enero 9, 2026. At alam mo, sobrang simple lang ng imahe. Isang balsa na gawa sa kawayan, o payaw, yun yung term, nasa gitna lang ng lawot. Yun lang. Yun lang. Kaya ang mission natin ngayon ay himay-himayin kung paano yung ganito kasimpleng imahe ay biglang nabigyan ng napakalalim na kahulugan para sa isang buong komunidad ng mananampalataya. Sige, sige. Sige, simulan natin to. Magandang simula yan. Kasi ang interesante talaga rito, hindi para husgahan kung totoo ba o hindi yung pangitiin, di ba? Hindi yun ang punto. Hindi yun. Ang pag-uusapan natin ay yung proseso mismo. Paano nabubuo yung kahulugan? Paano ang isang bagay na sobrang personal? Oo, isang panaginip lang. Isang panaginip, isang pangitain, nagiging isang kolektibong simbolo na may instruction manual na, may malinaw na layunin. Ito, kumbaga, isang pag-aaral sa arkitektura ng paniniwala. Arkitektura ng paniniwala. Gusto ko yan. Sige, simulan natin sa pundasyon. Sa mismong pangitain ni Narciso Olalo. Sa source material. Oo. Ayon sa sinulat niya, simple lang daw yung eksena. Nasa gitna siya ng laot, tapos may nakita siyang isang kumpol ng kawayan. Pinagsama-sama, tinawag niyang gakit o payaw. Okay. Pero dito nagsisimula yung mga kakaibang detalye. Alam daw niya sa isip niya na isang babae ang gumawa nito. At hindi lang siya basta nanonood, no? Dito pumapasok yung, para sa akin, yung pinakamahalaga, yung aktibong partisipasyon niya. Oo. Hindi niya lang nakita, naging party siya. Sabi sa teksto, bumaba ako sa sinasakyan ko at lumipat doon sa kawayan. Isipin mo yun. Iniwan niya yung sinasakyan niya na malamang mas matibay. Malamang. Para lumipat sa isang tila simpleng balsa lang. May tiwala na agad doon, di ba? Oo nga no, parang isang pagtalo ng pananampalataya. Literal. At hindi lang siya lumipat, may dala pa siyang gamit. Meron daw siyang dalawang uri ng tali para pagtibayin pa yung pagkakagawa. At napaka-espesipiko. Sobra. May hawak daw siyang guma, yung parang interior ng gulong, di ba? At isang matibay na nylon na tila kuralon, ikinampara pa niya sa lubid na ginagamit sa mga barko. Hindi basta-basta. Hindi bastang pisik. Ang kahanga-hanga rito ay kung paano ang mga simbolong ito nakaugat pala sa mga bagay na practical at pamilyar, lalo na sa konteksto ng pangingisda. Paano? Kasi yung payaw mismo, base na rin sa paliwanag doon sa pangalawang source, ay isang fish aggregating device o FAD. FAD. Oo, isa yung tunay na kagamitan na nilalagay talaga sa laot para maging kanlungan ng mga maliliit na isda. Doon sila nagkukumpul-kumpul at dahil doon, naaakit naman yung mas malalaking isda. So parang pain pala talaga siya sa totoong buhay. Kaya pala mas malakas yung metafora niya na aakit ng mga tao. Eksakto, may basehan. At yung aksyon niya ng pagpapatibay, habang ginagawa niya raw yun, mula puno hanggang dulo, may pumasok sa isip niya, one day, maraming isdang lalapit at sisilong nito. Ayan na. Tapos tinapos niya yung buong salaysay sa 3 salita. Ang mensahe ng Diyos. Dito na yung pagangat, no? Mula sa ordinaryong eksena, naging banal na. Eksakto. Yung pagtatali niya, hindi na lang siya basta pag-aayos. Simboliko na siya. Parang sinasabi na, hindi lang ako taga-masid, aakuin ko to. Parte ako sa pagpapatibay nito. May responsibilidad. Oo, may responsibilidad at paghahanda. At yan na yung tulay, di ba? Mula sa simpleng imahe, papunta doon sa interpretasyon na darating. Okay, so ayan meron tayong personal at medyo misteryosong pangitian. May balsa, babae, tali, at hula tungkol sa isda. Pero paano ito naging aral?
para sa isang komunidad. Ayan. Diyan na siguro papasok yung video na binigay mo. Ano bang sinasabi doon? Paano nila binigyan ng kahulugan ng bawat piraso? Dito na nangyayari yung, kumbaga, exegesis, yung proseso ng pagpapaliwanag. Kinukuha ng nagsasalita sa video yung bawat elemento at binibigyan ng katumbas. Okay. Unang-una, sinagot niyo yung tanong kung sino yung babae. May pangalan pala. Talaga? Oo, Miss K. Wow, teka. So yung babae sa pangitain, hindi pala siya abstract na anghel o kung ano. Hindi. Isang partikular na tao na may pangalan at siya pa mismo, ayon sa video, yung gumawa ng payaw. Pero ano yung payaw? Kung ganon, hindi naman siguro literal na balsa. At dyan na nagiging metapora ang lahat. Ayon sa interpretasyon, ang payaw, hindi yan pisikal na balsa. Ano yun? Ito raw ang pinagsama-samang gawa ni Miski, mga video at audio na binuo niya based sa mga turo ng nagsasalita. Sa madaling salita, Siya yung content creator. eksakto, si Miski ang content creator at yung content niya ang mismong payaw. Teka, babalikan ko lang. Ang galing. So, parang isang puzzle, ang mga aral ng nagsasalita, yung hilaw na materyales. Tapos si Miski ang nag-compose, di ba? Yun yung term? Yun yung term. Siya ang gumagawa ng payaw mula doon. At yung hula ni Narciso na maraming isdang lalapit. Yun na yung nagkakaroon ng laman. Ang mga isda, yun daw ang mga tao. Ah, yung mga tao? Mga taong magiging curious, lalapit, at sa huli, maniniwala, makakahanap ng kaligtasan sa pagsilong sa payaw na ito na mga video at audio pala. Grabe, kumpletong-kumpleto yung analogy nila. Pero teka, paano naman yung ibang detalye? Halimbawa, yung mismong kawayan. Bakit kawayan, no? Magandang tanong yan. Bakit hindi sabihin natin matibay na kahoy? May kahulugan pa yung kawayan? At may sagot din ang video dyan. Ayon sa paliwanag, yung kawayan daw sumisimbolo sa puno, na siya namang kumakatawan sa mismong nagsasalita sa video. Ah, okay. Siya yung kawayan. Oo. At bakit kawayan? Kasi ang kawayan daw ay nature, isang himala na gawa ng kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag at tubig na malinaw. Kumbaga, ipinoposisyon niya ang sarili niya bilang isang natural na daluyan. Okay, gets ko. Flexible pero matibay. So kung yung nagsasalita, yung kawayan, at yung mga gawa ni Miski, yung payaw, ano naman yung mga tali? Yung guma at yung nylon, Oo, sila yung nagpapatibay sa lahat, di ba? sila nga, at ayon sa video, ang mga tali na ito ang kumakatawan sa mga katibayan at basehan. Ah, mga pruweba. Mga pruweba, mga doktrina, yung lohika na nagpapatunay na totoo yung mensahe. Ang mga ito ang nagbibigki sa mga aral para hindi magkawatak-watak. Tulad ng tali sa mga kawayan laban sa alon. Okay. Nabubuot ko na sa isip ko. Ang nagsasalita, siya ang kawayan. Yung source material. Si Miski, gumagawa ng payaw, yung digital content. Tama. Ang mga doktrina nila, yung tali, ang nagpapatibay. At ang mga taong lalapit, sila yung mga isda. Ang audience. Ang audience o converts. At lahat ito nangyayari saan? Sa gitna ng laot. Ano naman ang ibig sabihin nun? Ang lawot, kasama yung malinaw na tubig, naging simbolo yan ng estado ng kaligtasan. Sabi sa paliwanag, kapag nasasilong ka na sa payaw, wala ka na sa pampang na magulo, nasa gitna ka na. Nasa gitna ng kalinawan. Oo, ng malinaw na paniniwala at proteksyon. Kaya yung buong image mula kay Narciso naging isang kumpletong mapa para sa kanilang espiritual na paglalakbay. Pero may isang punto sa video na talagang nakakuha ng pansin ko. Nilinaw ng nagsasalita na yung layunin daw ng lahat ng ito, hindi para magtayo ng bagong relihiyon. Mahalaga yan. Oo. Sa halip, yung payaw na ito ay isang tool para mas maraming tao ang maniwala sa mga paliwanag na matagal na niyang ibinabahagi. So, ito ay paraan ng pagpapalaganap. Isang marketing tool kung titignan sa ibang lente. At doon lalong nagiging critical ang papel ni Miski, di ba? Hindi lang siya basta volunteer, siya ang arkitekto ng tool na yon. Instrumental siya. Oo, kaya nga sa video, binigyan siya ng special na pagkilala. Sinabi mismo nung nagsasalita,
Taos-puso kaming nagpapasalamat, Miss Kay, na napuri at nakita ng Diyos mga ginawa mo. Ang paghihirap mo, Oo, naaalala ko yan. Sa likod ng kabisihan mo, sa likod ng trabaho mo, kinikilala yung sakripisyo. yung effort, Tapos may isa pang linya doon, di ba? Sabi niya, baka may magsabi raw, si Miski na naman. yun. Ibig sabihin, kilala na talaga siya sa komunidad. At sentro na marahil yung mga gawa niya. Siya talaga yung gumagawa ng digital na kanlungan na sisilungan ng iba. At nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa istruktura ng mga modernong kilusang espiritual. Lalo na sa panahon ng social media. Paano yon? Ang nakikita kasi natin dito, hindi lang basta isang paniniwala, kundi isang kumpletong kumbaga, assembly line ng pagbuo ng kahulugan para sa digital age. May tatlong mahalagang papel. Sige, himayin natin yan. Ano yung tatlong papel na yon? Una, meron kang visionary. Si Narciso Olalo, siya yung pinagmulan ng imahe, yung nagbigay ng raw material. Yung pangitain. Oo, hindi kailangang detalyado, basta may isang makapangyarihang imahe. Okay, ang visual. Theological na kahulugan. Siya yung nagbibigay ng bakit at paano. Ang strategist. Tama. At pangatlo na para sa akin ay ang pinakamodernong aspekto nito. Si Miski, ang content creator o ang architect. Siya ang gumagawa sa interpretasyon na maging isang Accessible na produkto. produkto, oo. Mga video at audio, siya ang tulay sa pagitan ng teolohiya at ng mga tao. At kung wala ang isa sa kanila, Hindi mabubuo yung payaw. At kung isipin mo, napaka-epektibo ng modelong ito ngayon, no? Hindi mo na kailangan ng pisikal na gusali. hindi na. Ang kailangan mo ay isang magandang kwento, yung pangitin, isang malinaw na paliwanag, yung interpretasyon, at isang mahusay na tagapamahagi ng content. Sumusubaybay. Mula sa isang napaka-personal at maikling panaginip tungkol sa balsa, nasaksihan natin yung buong proseso. Paano inindes ay hindi nakahulip tali, kundi mga video at audio file na. Sa huli, ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano binubuo ang kahulugan, hindi lang sa religion, di ba? Sa maraming aspeto ng buhay. Isang ordinaryong bagay, payo, kinuha at binigyan ng sagradong kahulugan. Naging simbolo. Naging simbolo ng kanlugan, kaligtasan at komunidad para sa kanila. Ipinapakita nito yung dinamika ng pananampalataya sa modernong panahon, kung saan ang mga digital files ang nagiging sisidlan ng isang malalim na espiritual na mensahe. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng mga materyales na ito. Naging isang kamanghamanghang paglalakbay ito, no? Mula sa simpleng imahe patungo sa isang buong ecosystem ng paniniwala. Talaga, Ang tanong na naiiwan para sa iyo ay ito. Sa kasalukuyang panahon kung saan napakaraming imahe at mensahe ang bumabaha sa alang ating pinanghahawakan, personal man o panggrupo, sino o ano ang nagsisilbing tali na nagpapatibay sa mga ito para sa iyo? Maraming salamat sa pakikinig. Sa mga taong hindi pa naka-visit sa Facebook account and other social media platforms of Narciso Olalo, babasahin ko sa inyo ang original na mensahe ng Diyos na sinusulat ni Narciso Olalo. Ito ang mensahe ng Diyos. Narciso Olalo, January 9, 2026. Mensahe ng Diyos. Nasa gitna ako ng laot. Nakita ko ang isang bundle, ang mga puno ng kawayan. Ang alam ko kasi, may isang babae na gumawa nito. Pinagsama-sama niya ang mga puno ng kawayan na nakukuha niya nagmula sa tubig kung nasaan ako naglalakbay sa tubig dagat. Ang napansin ko, may hawak akong guma, pisi o taling matibay na kuralon na parang nylon na hindi ito basta-bastang masira tulad ng ginagamit sa mga barko. Bumaba ako sa sinasakyan ko at lumipat doon sa kawayan na ang tawag sa amin noon ay gakit. Ito yung tinatawag namin na payaw. Pag meron kasi nito, maglapitan ng isda at sisilong sila nito kaya nagpasya ako na pagtibayin ko pa ang pagtali. Tinali ko ng tinali. Una, ginamit ko ang guma.
galing sa bandang puno, gitna at sa dulo nito, sinunod ko na rin ang nylon na tali. Pinagbuti ko ito para hindi ito basta-basta masira. Naisip ko one day, maraming isdang lalapit at sisilong nito. Sabay nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa darating na linggo, January 11, 2026, same time, 9 a.m., oras sa Pilipinas. Sa lahat na hindi pa nakilala si Narciso Olalo, nagsusulat siya sa mga mensahe ng Diyos sa Facebook account niya. At saka yung explanation is every Sunday via Zoom. So if you are interested, it makes a difference when you read the actual message sa Facebook account niya at makinig kayo sa explanation live sa Zoom. Yung ginawa ko na video using artificial intelligence, that is exactly the explanation of Narciso Olalo via Zoom every Sunday, 9 a.m. Philippine time. But again, as I mentioned earlier, it makes a difference if you are in the Zoom session. The next Zoom session of Narciso Olalo will be this Sunday, 9 a.m. Philippine time. You are all invited if you are interested to find the true meaning of salvation. Once again, thank you very much.